Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang hapon po sa mga kapatid naming nakikinig dito sa Saudi Arabia at magandang gabi po sa mga kapatid namin dyan sa Pilipinas na nakikinig at nagsusubaybay sa ating weekly madras every Friday. Tuloy po kayo ulit sa isa sa mga hardin ng paraiso na sinabi sa atin ni Propeta Muhammad, peace be upon him, "Idha marartum bi riyadil jannati farta'u." قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر متفق عليه. Pag kayo ay dumaan sa mga hardin na kabilang sa mga hardin ng paraiso ay magpakabusog kayo. Tinanong ang propeta kung ano ba ang mga hardin sa paraiso dito sa daigdig. Sabi niya, hilakod dhikr. Hilakod dhikr ay ang pagtitipon-tipon sa pag-aalaala kay Allah, mga kapatid. Lahat ng pagtitipon-tipon na ang purpose doon, ang layunin doon ay upang maalaala natin ang Allah, upang madagdagan ang takot natin kay Allah, upang madagdagan ang pagkamalapit natin kay Allah ay tinatawag na hilakod dhikr sa iba't ibang uri nito. So kabilang po dito ang group natin na tayo ay nagpapadala ng mga voice record na lecture na ang layunin natin dito ay upang makatulong tayo sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa Islam, tungkol kay Allah, tungkol sa kanyang sugo. So kung ang purpose natin, mga kapatid, ay upang maalaala natin ang Allah at upang maikumpleto natin ang ating mga sarili sa pagpapalaganap ng Islam, ay kabilang ito sa mga hilakod dhikr na tinuturing mga hardin ng paraiso dito sa daigdig. So ano ang utos sa atin? Pag kayo ay dumaan sa mga hilakod dhikr ay magpakabusog kayo. Magpakabusog kayo ng kabutihan dahil ang lahat ng naririnig natin dito ay paliwanag sa mga sabi ng Allah at sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya magpakabusog kayo ng kaalaman. Tulad ng hayop na pag dumaan siya sa mga damo, mga saganang damo, ay malaya siyang kumain, malaya siyang magpakabusog. So, ito, mga kapatid, ay pagkain ng ating kaluluwa at liwanag ng ating mga puso. Kaya, paulit-ulit po kayo namin pinapatuloy sa napakadakilang pagtitipon-tipon natin. Dalangin natin kay Allah na dagdagan niya ang ating mga pag-iikhlas at buksan niya sa atin ang pinto ng mga kaalaman at pagpalain niya sa atin ang anumang natututunan natin dito. Ang napag-aralan po natin, mga kapatid, last Friday ay tinapos natin yung talakayan tungkol sa pag-uunawa kung ano ang ibig sabihin ng tawakkul. Ang tawakkul ay yun ang malaking pagsamba ng ating mga puso na ito ang katotohanan ng pananampalataya. Ito ang katotohanan, mga kapatid, ng pananampalataya, dahil kung hindi ka nagtatawakkol kay Allah ay hindi ka consider na mananampalataya. Ang mga walang tawakkol kay Allah ay hindi sila consider na mga mananampalataya. Ano ang proof? Ang sabi ng Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kay Allah lamang dapat magtiwala, magtawakkol ang mga mananampalataya. Ang pag-aralan po natin ngayon ay karugtong din ng talakayan natin na anwa'ut tawakkul, ang mga uri ng tawakkul. Ang mga uri ng mga tawakkul, mga kapatid, ayon sa libro na binabasa natin ay 4.
Unang klase ay wajib, obligado. Pangalawang klase ng tawakkul ay shirki, pagtambal kay Allah. Pangatlo ay muharram, haram na tawakkul. Pang-apat ay al-mubah, ipinahintulot. So ito po ang pag-aaralan natin ngayon sa abot ng itatawfik ng Allah sa atin. Unang uri ng tawakkul mga kapatid ay at-tawakkulul wajib. Ang pagtawakkul na ito ay wajib sa atin. Ito ay obligado sa atin. Ito ang tawakkul at tawakkulu ala Allah wahdahu fi talabi ma yanfa' wa daf'i ma yadur. Wa hadha tawakkul wajib min a'zami al-ibadat al-qalbiyah. Ang wajib na tawakkul na ito ay ang pagtawakkul kay Allah na nag-iisa sa paghahanap ng mga bagay na makakabuti sa atin. Lahat-lahat mga kapatid ng iniisip natin o hinahanap nating makakabuti sa atin, makakabuti sa ating pamilya, makakabuti sa ating pamayanan, ay saan natin iaasa? Iaasa po natin kay Allah. So yun po ay wajib. Wajib na iasa natin, ipaubayan natin, ipanalig natin kay Allah ang lahat ng binabalak nating mabuti. Lahat ng plano nating kabutihan ay iasa natin sa Kanya. Paano natin iaasa sa Kanya? Aasahan natin na ibibigay niya sa atin. Aasahan natin na tutulungan niya tayo para maabot natin ang layunin natin na makakabuti sa ating sarili, makakabuti sa ating pamilya, makakabuti sa ating pamayanan. Wadafi ma yadur, at lahat ng ginagawa nating depensa sa mga bagay na makakapinsala sa atin ay iaasa natin kay Allah na ilalayo niya tayo doon. Ililigtas niya tayo sa mga bagay na iniiwasan natin. Ililigtas niya tayo sa mga bagay na iniiwasan natin. So yun po ay obligado sa atin. Obligado sa isang mananampalataya na pag ikaw ay umiiwas sa mga bagay na alam mong makakasira sa iyo, ay iasa mo kay Allah. Iasa mo kay Allah at manalig ang puso mo sa Kanya. Ito ay napakadakilang mga pagsamba ng puso mga kapatid. Sinabi ng Allah sa Surah At-Taghabun verse 13, Allahu la ilaha illa huwa. Ang Allah, walang totoong Diyos maliban sa Kanya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kay Allah lamang dapat maniwala, kay Allah lamang dapat magtiwala, manalig, umasa ang mga mananampalataya. So ito mga kapatid sa Islam, ang unang uri ng pagtawakkal kay Allah subhanahu wa ta'ala na obligasyon natin bilang mananampalataya. Pangalawang uri ng tawakkul ay at-tawakkulu syirki, ang pagtawakkal ng pagtambal, na ito ay malaking kasalanan. Ito ay malaking kasalanan mga kapatid, na magtiwala o di kay manalig sa mga tao sa libingan. Maraming mga tao, lalo na dito sa kanluran, na mga Muslim sila pero sumasamba sila sa mga tao sa libingan, mga kuburiyon. Mga kuburiyon, unti-unti umaabot sa atin dyan sa Pilipinas, ang mga taong inaalagaan nila ang mga libingan, dinadakila nila ang mga libingan, na doon sila nagtitiwala, doon sila naniniwala sa mga nakalibing doon, na humihingi sila sa kanila ng tulong, humihingi sila sa kanila ng protection, humihingi sila sa kanila ng gamot. So yun po ang tinatawag na pananalig na pagtambal kay Allah. Ang tao na nananalig sa mga bagay na hindi ang Allah, tulad ng manalig ka sa mga jinn. May mga tao na may mga kaibigang mga jinn, tapos ang pananalig sa kanila na sila ang gagamot sa may sakit na kamag-anak mo ay shirk yan mga kapatid.
manalig ka sa kanila na sila ang magproteksyon sa iyo o di kaya sa pamilya mo, kaya humihingi ka sa kanila ng proteksyon, ay malaking shirk yan, na pag namatay ka, na napapaloob ka sa practice na yan, ay lifetime mo ang imperno wal-iyadu billah. Kaya po paalalahanin natin ang mga kamag-anak natin kung mayroon sa kanila na may practice na tulad nito, dahil napapaloob sila sa malaking kasalanan. So karapatan nila sa atin na i-remind natin sila, dahil nagagawa nila yan dahil hindi nila alam. Kinagisnan ng kanilang mga pananampalataya na natatakot sila sa mga jinni na mga alaga nila. May mga taong maraming alaga na kung ano ang request sa kanila ng kanilang mga alagang mga jinn ay ginagawa nila dahil natatakot sila sa kanila. Kaya sinabi ng Allah sa atin na fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Huwag kayo matakot sa kanila at matakot lang kayo sa akin kung kayo ay tunay na mananampalataya. So huwag po manalig sa kanila, either mga jinn o mga tao sa libingan o ano pa mang sinasamba maliban kay Allah, tulad ni Jesus sa mga kapatid nating mabalik Islam na nananalig sila kay Jesus hanggang sa naniniwala sila na siya ang protector o di kaya savior. Yun ay shirk, malaking shirk mga kapatid sa Islam. So saan lang tayo pwede manalig? Hindi lang pwede kundi obligado kay Allah lamang. Bakit kay Allah lamang? Kasi siya lang ang may kompletong kapangyarihan na magprotekta sa atin. Siya lang ang may kompletong kakayahan na ibigay sa atin ang anumang kailangan natin. So ayaw ng Allah mga kapatid na tayo ay nagkakamali. Ayaw ng Allah na tayo ay nagkakamali sa pananampalataya natin. Ayaw ng Allah na iba ang natatawag nating hinihilingan natin, ang kailangan natin, na wala naman sa Kanya ang kailangan natin. Ayaw ng Allah na naliligaw tayo sa tamang daan mga kapatid, dahil ang Allah ay lubos na maawain sa atin, lubos na maawain sa Kanyang mga alipin. Kaya nagpadala siya ng mabanal na aklat upang alamin natin sa Kanya ang katotohanan. Nagpadala siya ng mga sugo upang ihatid sa atin ang katotohanan. Ngayon ay walang mga sugo at ang natitira lang ay ang mga banal na salita ng Allah at banal na salita ng mga sugo na ipinaunawa ng Allah sa ating mga scholars, sa ating mga ulama, na ihinahatid naman nila sa atin. Kaya paalaala sa ating lahat mga kapatid, dahil alam ko na marami sa ating mga kababayan, lalo na sa mga taga-probinsya, na hindi sila nakapag-aral at nananatili pa rin naiiwan sa kanila ng mga nuno natin ang matagal na pananampalataya sa mga ganyang bagay. So sana bago pa man sila mawala sa mundo, ay mawala yan sa kanilang belief at mawala sa kanilang practice, dahil sila ay kawawa pag namatay silang napapaloob sila sa mga practice na ganyan. So lahat ng hindi Allah ay pag nanalig ka sa Kanya, na siya ang magproteksyon sa'yo, magprotekta sa'yo o magbigay sa'yo sa pangailangan mo, siya ang tutulong sa'yo, o di kaya siya ang magbigay sa'yo ng risky, o di kaya siya ang magpapagaling sa'yo, at iba pa, ay lahat yan walang makakakaya kundi ang Allah. Walang makakakaya kundi ang Allah. Tulad ng pagpagaling, ay walang magpapagaling sa may sakit kundi ang Allah. Dumadaan lang sa gamot at saka doktor, pero hindi ibig sabihin na ang nagpagaling sa atin ay ang gamot. Hindi ibig sabihin na ang nagpagaling sa atin ay ang doktor. Ano ang proof? Ang proof mga kapatid ay bakit namamatay ang mga doktor. Bakit namamatay ang doktor kung siya ang nagpapagaling sa may sakit? So diba? Very clear na hindi sila ang nagpapagaling sa atin. Ginamit lang sila ng Allah na dahilan upang gumaling ang mga may sakit sa atin sa kapahintulutan ng Allah.
Minsan din ay ang gamot ay parehas ang gamot na ininom ng may sakit na parehas sila ng sakit. So ang isa ay gumaling, ang pangalawa ay hindi gumaling. So yun ang malinaw na katibayan na hindi ang gamot at ang doktor ang nagpapagaling sa atin kundi ang Allah. So huwag po tayo manalig sa gamot at huwag po tayo manalig sa doktor. Saan tayo mananalig? Mananalig tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So lalo tayo hindi manalig sa mga jinn at mga tao sa libingan, kasi ang mga tao sa libingan ay hindi sila nakakarinig. Itinanim lang yan na pananampalataya ng mga kalaban ng Islam na maraming nagpaloko na Muslim. Maraming nagpaloko na Muslim na naniwala sila na may kapangyarihan ang nakalibing sa libingan. Kaya inaikot nila yan kapalit ng Kaaba. Nananalangin sila sa nakalibing dyan, lalo na kung ang nakalibing ay malaking scholar. Naniniwala sila na may kapangyarihan na mapagaling niya ang may sakit, may kapangyarihan na mapaanak niya ang hindi magkakaanak, may kapangyarihan na maprotektahan niya ang tao. So napakalaking shirk yan mga kapatid sa Islam. Sinabi ng Allah, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Suratul Mu'minun verse 117. Sino man ang tumawag maliban kay Allah na Diyos, sino mang tumawag ng Diyos o sinasamba maliban kay Allah, la burhana lahu bihi, na wala siyang katibayan na siya ay Diyos. So ang mga tao na sumasamba ng hindi ang Allah, ano ang katibayan nila? Ano po ang katibayan ng mga Christian na sinasamba nila si Jesus? Sinabi pa ni Jesus na sambahin niyo ako dahil sambahin niyo ako dahil ako ang Diyos? Wala po yan sa Biblia. May katibayan po ba sila na sinabi ni Jesus na sambahin ninyo ako dahil anak ako ng Diyos? Wala po yan sa Biblia. At ang gumawa lang dyan ay ang mga leader ng Christian. Kaya po isinugo ng Allah sa atin si Propeta Muhammad, peace be upon him, upang ituwid ang mga naligaw na pananampalataya. So ang mga mapalad ay ang naniwala. Ang mga mapalad ay ang mga taong naniwala sa sugo na magpapatuwid sa ligaw na pananampalataya, tulad ng mga kapatid nating balik Islam na pumasok sila sa Islam dahil naunawaan nila na ito ang tamang relihiyon at naligaw pala ang dati nilang paniniwala. So yun po ang mga mapalad na tao. At saka ang mapalad din na mga tao ay kahit po born Muslim tayo ay hindi sapat na ikaw ay born Muslim. Dahil hindi ang basihan na mapupunta ka sa paraiso ay born Muslim ka. Walang ipinanganak na dating maalam mga kapatid. Ipinanganak tayo na walang kaalam-alam. Kaya inobligado sa atin na mag-aral habang may buhay. Mag-aral habang may buhay dahil marami tayong dapat malaman. Matagal na tayo nag-aaral, subalit marami pa tayong hindi alam. 'Di ba? Kaya hindi pwede na tumigil ka magdagdag ng kaalaman. Habang ikaw ay nabubuhay, ay inobligado ka ng Allah na magdagdag ng kaalaman para sa iyo. Dahil yun ang ilaw ng iyong puso at pagkain ng iyong kaluluwa. So para po hindi tayo mahulog sa mga malalaking kasalanan, ay dumagdag tayo ng kaalaman. Sino man ang gumawa dyan na manalangin sa ibang Diyos na hindi ang Allah, na walang katibayan na yun ay Diyos, ay fa innama hisabuhu 'inda rabbi, ang pagbibilang sa kanya ay sa kanyang Rabb. Ibig sabihin, babalik lang siya kay Allah. May oras na magtatagpo sila kay Allah, ang Allah na ang bahala magparusa sa kanya. Ang Allah na ang bahala sa kanya. Innahu la yuflihul kafirun. Tunay na ang Allah ay hindi niya pagtatagumpayin ang mga hindi mananampalataya. So ito rin ang napakalaking
proof na ang mga hindi mananampalataya ay walang tagumpay. Walang tagumpay mga kapatid. Walang tagumpay sa mundo at lalo na sa kabilang buhay. Si Allah mismo ang nagsabi na innahu la yuflihul kafirun. Sa katotohanan, siya na Allah ay hindi niya pagtatagumpayin ang mga hindi mananampalataya. Hindi mga mananampalataya. Pang-apat o pangatlo, putulin natin muna ang voice.